Magandang hapon po mga kapatid. Kami po kaninang umaga nung ako'y nagda-drive papunta dito sa inyong chapel. My wife knows this about me. Whenever I drive, for example, papunta sa SLEX or sa NLEX, lagi po akong lumalagpas. Wala po yung palya. Parati po. Either ako ang titingin lagi sa Waze or my wife would help me navigate. And so, of course, kahinaan ko po kasi yon. Pero kanina, dahil chinat ni Pastor George yung I have to go right doon sa Southwoods exit at nakita ko yon, and so we were able to arrive earlier than expected. And so, nasa SLEX kami, nakita ko yung sign. Nakita ko nakasulat, Southwood exit. Right? Dahil doon sa sign, nakaabot kami dito. At maaga pa, purihin ng Diyos. Now, ano kinalaman nun sa Lord's Supper? Ang Lord's Supper ay tinatawag na sakramento. Ang sakramento ay nanggaling din sa salitang senyas, senyales, simbolo, or sign. Kung yung Southwoods exit na sign, nakita ko kanina, na signage, ay nag-point kung saan ang Southwoods talaga, iba yung sign mismo doon sa pinopoint niya. Iba yung sign na yon sa Southwoods, hindi siya Southwoods. It's just a sign going or pointing me to Southwoods. Okay? Iba yung Southwoods doon sa actual sign. In that sense, ganito din po ang Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay isang sign na nagpo-point sa atin sa something greater. In fact, ang pinopoint ng Lord's Supper ay yung is that one who instituted it. Na siyang nagsabi na gawin niyo ito. Okay, sinabi ng Panginoong Yesus, gawin niyo ito para ma-point kayo lagi sa akin. Okay? Ang text po na gagamitin ko ngayon sa ating pag-aaral or devotion ay 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Again, I will read it in English Standard Version. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Kung kayo po ay may Biblia at whether digital or libro, sige po, take time lang po sa inyong pag-turn. Sige, babasahin ko na po. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sa ating pag-aaral po or devotion ngayong hapon na ito, meron akong mabilisan na 5 puntos. Mabilis lang to. Okay? Para mas maintindihan po natin ang importance ng Lord's Supper. Ang goal po natin sa pagpapala ng Diyos ay kapag naintindihan po natin itong ano yung importance ng Lord's Supper, ay mas mag-grow po ang ating appreciation whenever the church partakes. At ang goal din natin sa biyaya ng Panginoon, nawa, ay mas magkaroon tayo ng heart na whenever scheduled ang church to partake, hindi natin imimiss yun. Now, we wouldn't want to be absent in the church whenever the church partakes of the whole Christ. And so sabi po, so again, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26, pinangunahan ni Pablo, sabi niya,
Ang binibigay ko sa inyo ay yung natanggap ko din sa Panginoon. Ibig sabihin, this is something na kailangan gawin ng mga iglesia moving forward. Actually, ginagawa na nila ito. Pero kailangan gawin solemnly, kailangan gawin ng mas maayos. Kasi kung maalala po ninyo, ang 1 Corinthians, especially chapter 11, matindi-tinding rebuke ang mga sinasabi ni Pablo. In fact, sa chapter 1 pa lang, napakarami ng rebuke ni Apostle Paul. And chapter 11, very specific. Yung rebuke ni Pablo ay patungkol sa Lord's Supper. Doon pala makikita natin, ganito pala to ka-importante. Ganito pala ka-importante ang Lord's Supper. Nakikita ni Pablo na maraming division. May division sa church nila at nag-manifest yung division na yun sa Lord's Supper. Yung iba, gustong mauna. Kumain. Hindi sila nagsasabay-sabay na parang hindi sila parte ng iisang iglesia. Medyo matapang ang salita dito ni Pablo. Sabi ni Pablo, kung hindi kayo magsasabay-sabay, doon kayo sa bahay kumain. Ganun yung words ni Pablo. Right? Siyempre, ganun ang apostles ng mga time nila. Siguro, dahil nasa postmodern tayo na madali tayong masaktan marahil, pag nakarinig tayo ng mga ganong rebuke, para sa atin, masyado namang mahigpit. Pero ganun ka-importante kasi ang Lord's Supper para sa kanila. Okay? So this is something na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang local church. In fact, ang Lord's Supper ang magpapatunay na ang samahan ay isang iglesia. Ito ang simbolo na in-institute ng Panginoon. Ito yung simbolo na sinabi ng Diyos, ito ang gawin ninyo. Ito magpapakita sa mundo na kayo ay Kristiyanong iglesia. Kumbaga, sa isang local church, kapag meron silang krus sa labas, may simbolo, di ba? Minsan pag nakakita tayo, Christian church yun. Well, hindi ka sure doon. Especially sa time natin ngayon. Ibig lang sabihin nun, hindi kasi talaga yon ang in-institute or itinalaga ng Panginoon na maging simbolo ng isang iglesia. Ang kanyang itinalaga na something na kailangan gawin ng iglesia, something na visible, something na nakikita, ay ang Lord's Supper. In fact, I would go further. Yun ay mga sakramento ng Diyos. And sa New Covenant or sa panahon natin ngayon, alam natin na may dalawang sakramento. Yun ay ang baptism saka ang Lord's Supper. Yan ang kailangang ginagawa ng isang local church. Something na makikita even ng mga unbelievers, ng mga hindi naniniwala pa sa Diyos, para ma-recognize nila, eto ang isang iglesia ng Panginoon or local church ng Panginoon. So, nadako po tayo doon sa 5 sinasabi ko na maintindihan natin ano nga ba ang Lord's Supper. Una, ito ay memorial. Ito ay memorial na ordinance. Ito yung utos ng Diyos para memorial maalala natin. Okay? So, pupunta po tayo doon sa sinabi kong sign at doon sa kung ano yung pinupoint ng sign. Right? Ang Lord's Supper ay sign na kapag nakikita niyo po ang Lord's Supper, and by the way, lahat po ng sakramento is meant to be seen. Okay? Lahat ng mga sakramento is meant to be seen. So baptism, it is meant to be seen. The Lord's Supper, it's meant to be seen. Kaya nga tinatawag na ang mga sacrament, ang Lord's Supper, tinatawag na visible gospel. Narinig natin kanina ang gospel, narinig po natin gamit ang ating mga tenga. Nung pinreach po ang gospel, ang Lord's Supper, makikita mo yung gospel. Makikita mo sa pag-break ng bread, kasi maaalala mo ang sufferings ni Christ. Makikita mo na kapag hawak-hawak na nag-a-administer ng Lord's Supper ang wine or kung juice, maalala mo ang dugo ni Kristo, maalala mo ang kamatayan ni Kristo. So it's meant na makita. At pag nakita, doon papasok ang remembrance. Maaalala natin. Kaya nga sabi ni Kristo, doon na inulit, by the way, ni Apostle Paul, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." That's the first thing. Unang thing na kailangan po nating maintindihan patungkol sa Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay itinalaga ng Diyos para
maalala natin ang gospel. Para maalala natin si Kristo sa krus. Do this in remembrance of me, ang sabi ni Christ, at inulit yun ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11. And so ang Lord's Supper po ay isang visual representation ng sufferings at death ni Kristo. Kung kanina, at every Lord's Day, kapag naririnig niyo po ang preachers na gamit ang salita ng Diyos, whatever, kung anumang text yung gamitin ng preacher at huhugutin ng preacher, huhugutin ng pastor, yung gospel from the text. At ito ay ipipreach sa inyo at maririnig po ninyo gamit ang inyong mga tenga. Sa Lord's Supper naman to, ito ay ibibreak ang bread at ang wine or grape juice ay ipamimigay sa atin at makikita natin. Ito naman po, maalala natin ang gospel as we have heard it sa preaching, maalala din natin ang gospel as we see it in the Lord's Supper. So ano yung sabihin nito? Again, papasok po ulit yung sinabi ko kanina. Kapag naglo-Lord's Supper ang church, do not miss it. Do not neglect seeing the gospel. You want to see the gospel? Well, you want to hear the gospel? Gusto niyo ba marinig ang ebanghelyo ng Panginoon? Pumunta ka sa church. Pakinggan mo ang preaching ng salita ng Diyos. Gusto mo bang, more than hearing it, gusto mo bang makita? Mag-partake ka sa Lord's Supper. Do this in remembrance of me. Sabi nga ni Thomas Watson, isa siyang Puritan. Ang sabi niya, when we see Christ broken in the bread and as it were crucified before us, this does more affect our hearts than the bare preaching of the cross. Now, hindi sinasabi ni Thomas Watson na parang baliwala ang preaching ng gospel. No, very important po ang preaching. Pero, iba yung dating, iba yung prick sa ating puso kapag pag nakikita mo yung pag-break ng bread at yun yung talagang naaalala mo ang sufferings ni Christ. At pag nakita mo yung cup, maaalala mo yung kanyang, pag sinabi kasing dugo, this is my blood, it refers to his death. Maalala mo ang kanyang kamatayan. And so pag nakita po natin ang breaking of the bread, at narinig natin yung words, yung tinatawag na words of institution, yun yung words ni Paul na this is my body which is for you, this cup is the new covenant. Pag narinig po natin yon at hindi lang natin nakikita ang Lord's Supper, ito pa yung kagandahan yan, sa new covenant, kinakain pa natin. At nalalasahan natin. It makes it gives us a new perspective to what the psalmist says. Totoong we can taste and see that the Lord is good. Pagdating sa Lord's Supper, it does make sense. Right? And so ang sacrament, ang word na pinreach sa atin, sabi ni Thomas Watson uli, ito ay trumpeta na pinoproclaim si Kristo. At ang sabi naman niya, ang sacrament, or ang Lord's Supper to be specific, ay isang glass to represent Him. Okay? So ang challenge sa atin, dito sa unang punto pa lang, observe and partake of the supper with solemnity and reverence. Kasi ito po ay pinapakita po sa atin, pinapaalalahanan po sa atin ang ginawa ni Kristo mismo. It is a memorial ordinance. Yun po yung una kong punto. And so kapag tayo po yung magpapartake, wala po kayong ibang iisipin. Hindi nyo po iisipin, teka, ano bang trabaho ko bukas? Teka, hindi ko pa nababayaran ito, yung ganito. Teka, kailangan ko pa lang. Hindi po. You have to clear your mind and focus on Jesus whom you should remember when you are partaking. Pangalawa po, hindi lang memorial ordinance ang Lord's Supper. Pag tayo nagpapartake, aalalahanin natin yung past, di ba? Nakaraan. Pangalawa, ang Lord's Supper din po ay tinatawag na covenantal meal.
Or ito yung hapunan ng tipan. Kumbaga, we are partaking, tayo kakain ng tinapay, iinom from the cup kasi merong tipan. Hindi po tayo gumagawa ng bagong tipan kasi meron na pong bagong tipan. At tayo po bilang mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ay miyembro. Tayo po ay parte noong bagong tipan. At tayo ay nagse-celebrate kasi tayo nga ay kasama sa bagong tipan. It is a covenantal meal. Pero pag sinabi po natin covenantal meal, meron pong dalawang aspeto ito. Merong vertical at merong horizontal. Vertical kasi pag tayo po ay nagpapartake. Okay? Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, sasabihin ko lang, babasahin ko, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. So sinasabi ni Pablo, may exclusivity. Yung pagpartake natin, hindi pwedeng nagpapartake din tayo sa mesa ng kalaban. Hindi pwedeng nakikipartake tayo sa marahil ay false worship. So merong exclusivity. Pinapakita dito yung vertical relationship natin with God. And so whenever you partake, yun ay katotohanan or assurance na ikaw ay may covenantal relationship with your God through Jesus Christ. Pero gaya nga nasabi ko, hindi lang po yan vertical. Okay? In fact, bago tayo pumunta doon sa horizontal, mag-stay pa ako sa vertical. Alam nyo ba, na kapag nagpa-partake tayo, ito po yan kapag ang sacrament po, may deklarasyon po yan. Di ba sa baptism, ang understanding po natin sa baptism, it is yung the one who is being baptized is declaring yung kanyang allegiance sa Panginoong Jesus. Ganon din po sa Lord's Supper. Dahil sacrament din ng Lord's Supper. In fact, sa Lord's Supper, merong double declaration. Kapag nagpa-partake ka, dinideklara ng Diyos. Ikaw ay sa Kanya. Well, totoo na yon, pero dapat magbigay sa'yo ng assurance yon. Na in that sense, sabi nga may isang Baptist noong 17th century, pangalan niya Hercules Collins. Ang tawag niya sa sacrament, hindi lang sign, kundi seal. Seal, parang ano ba tawag yun? Parang ginanon. May sinelyuhan. Tinatakan. So every time nagpapartake tayo, parang tinatatakan tayo. Tayo ay anak ng Diyos. So parang ang Diyos dinideklara kung sino ka. Pero dahil double declaration siya, ikaw din meron kang declaration. Ikaw din nagdideklara ka. Ako ay sa iyo, Panginoon. So nakita niyo yung vertical, pero vertical pa lang yan. Punta na tayo sa horizontal. Horizontal, naalala niyo ang context ng 1 Corinthians, may division sa church nila. Kaya nga, again, sinabi ni Pablo, kung hindi rin kayo magsasabay-sabay, umuwi na lang kayo at kumain na lang kayo sa bahay ninyo. So importante kasi yung pagkakasabay-sabay nila sa Lord's Supper. Importante na magkakasama sila sa Lord's Supper. Ini-emphasize ni Pablo yung kanilang pagsasama, yung kanilang horizontal relationship. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 10, chapter 10, verse 17, because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Ano pong implication nito? Maganda again i-quote ko po ulit. Isang purist, si Thomas Watson. Maganda kasi yung sulat niya dito. Sabi niya, he who comes to the Lord's table in hatred is a Judas to Christ. Ang sakit. And a Cain to his brother. What benefit can he receive from the sacrament whose heart is envenomed with malice? End quote. Anong ibig sabihin nito? Ang implication po nito, kung meron horizontal relationship sa Lord's Supper, iwasan natin. Iwasan natin ang malice. Iwasan natin ang unforgiveness. Iwasan natin ang pag-aaway-away. Kasi the fact na tayo ay nagpapartake ng sabay-sabay,
ay senyales na tayo iisa. And so ang challenge dito, be reconciled with one another before you partake. Bago ka pa mag-partake sa table ng Diyos, meron ka bang kaaway? Ang sakit nun sa puso na magpapartake kayo na merong ganito. Now of course tayo ay makasalanan din. Maraming times na nangyari na nag-partake tayo, pero sa isipan natin, ba't kumain ng tinapay to? Ito naman yung kagandahan sa Lord's Supper. Hindi lang before dapat mag-reconcile kayo. After, mag-reconcile kayo. Hindi huli ang lahat. In fact, the Lord's Supper should remind you, I should be reconciling with my brother or with my sister. Okay? So una, memorial ordinance. Pangalawa, ang Lord's Supper ay covenantal meal, vertical, horizontal. Pangatlo, ito ay thanksgiving meal. Ito ay pasasalamat. Tayo ay kakain ng tinapay, tayo ay iinom from the cup, at the fact na tayo ay magpapartake, or the act of partaking, the act of eating the bread, the act of drinking from the cup, ito ay act of thanksgiving sa Diyos. Tayo ay nagpapasalamat sa Kanyang ginawa. Sabi nga, di ba, sa 1 Corinthians 11, He had given thanks, kasama yung thanksgiving sa mismong hapunan. Meron tayong privilege of hearing the beauty of the gospel sa pulpit preaching every Lord's Day. At that's, kumbaga lahat ng tenga ay maririnig yon. Pero hindi lahat ng bibig ay makaka-receive ng tinapay. And so with that said, pasasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi hindi natin in-earn yun. Yun ay earned lamang, accomplished lamang ng ating Panginoong Jesus. So tama lang na dapat mag-approach tayo sa table nang may pasasalamat sa ating puso. And so yun ang challenge sa pangatlo. Come to the table with grateful and overflowing hearts, knowing that God delights in us. Ang Lord's Supper ay hindi siya ceremony na kung saan tayo ay ine-expect na mag-iyakan. Hindi ito ritual na kung saan punong-puno ng mourning at sadness. Si Kristo po ay nanalo sa krus. He is victor over sin and death. This is a thanksgiving meal. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Niligtas mo kami. Salamat, Panginoon. Hindi mo lang tinanggalan ng guilt ako. Hindi mo lang, Panginoon, na kumbaga nawalan ako ng, hindi na ako makaka-receive ng puot mo, ng wrath mo, Panginoong Diyos. Ako ay ginastify mo na. Pero hindi mo lang ako ginastify. Inimbitahan mo pa ako sa iyong pamilya. Ako'y inadopt mo pa at tinawag mong anak. At hindi lang yun. Kaaway mo ako dati, Panginoon, pero ngayon inimbitahan mo ako sa mesa, sa table ni Kristo. Ang tanging response dapat dito ay pasasalamat. Pang-apat, kung kanina merong pag-alala ng nakaraan, yung pang-apat is a future anticipation. Ang Lord's Supper ay merong past. We remember the past, the gospel. Sa Lord's Supper, we look forward. There is a future anticipation sa Lord's Supper. It increases, nag-i-increase yung anticipation natin sa pagdating ni Kristo whenever we partake. Okay? Sabi nga ng Matthew chapter 26, verse 29. Sabi ni Kristo, I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Ibig sabihin, habang nagpapartake tayo, inaalala natin yung gospel, yung nakaraan, but at the same time, naglo-look forward tayo sa darating. Look forward tayo na darating si Kristo dahil magkakaroon tayo ng mas intimate na po ang Lord's Supper, mas intimate pa na communion with Him. Okay?
Kaya nga po, challenge dito look forward natin. We look forward natin na makapag-partake tayo, and as we partake, dapat ma-prepare natin ang ating mind at ang ating heart, prepared to remember the gospel in the past, and prepared to look forward to the coming of Christ. Nandito na po tayo sa panglima, sa pinakahuli. Kung merong past, kung merong future, meron pong present. At yun po yung panglima. It is the spiritual presence of Christ. Or in other terms, the real presence of Jesus Christ. Ito yung tinatawag ngayon, ito yung tinatawag pagdating sa Reformed theology na Reformed sacramentology. Spiritual presence. Now, clarification. Sa Roman Catholicism, lahat po yan, naniniwala sila doon sa sinabi ko kanina na ang Lord's Supper ay senyas or sign. It points to something else. It points to Jesus Christ. Di po ba? Nasabi ko kanina, sign ito, hindi ito si Jesus Christ, ito lang ay nagpo-point kay Jesus Christ. Parang yung kanina, yung sign ng southwards exit, hindi siya southwards. Pero it points to southwards. Ganon din ang Lord's Supper at ang baptism, bilang sila ay sign. Sila ay nagpo-point kay Kristo. Now, sa Roman Catholicism, naniniwala po sila doon na ang communion nila ay sign. At naniniwala sila na ang sign ay nagpo-point kay Kristo. Ito po yung kanilang teolohiya na merong union, yung sign, yung tinapay, tsaka yung inumin, sign sila, nagpo-point kay Kristo. Nagkakaroon po sila ng union. Ito po yung kanilang understanding, yung tinatawag na medyo malalim sa salita, transubstantiation ng tawag nila. Na merong union sa bread and wine, tsaka kay Kristo. Nangyayari, pag nag-unite sila, yung bread ay napapalitan ng essence. Hindi na siya tinapay. Ganon yung kanilang idea, kaya nga po, or ostya, in fact, kapag ka nabali nga yung ostya, tapos may nahulog, hindi na pwede apakan yun. At kapag kunwari, after po ng kanilang communion, pag may natira, hindi po nila pwede basta itapon yun. Kasi nga, dahil sa kanilang theology, nag-unite yung bread sa si Kristo at sa kanilang understanding, transform. Doon po galing yun. Okay? So, parang nagbago. Hindi na siya bread. Si Kristo na yun. Ganun po yung kanilang idea. Now, meron pa pong isa, yung tinatawag na Lutherans. Pero i-deny ito ng mga Lutheran, no? Karamihan sa kanila. Yung kanila naman po ay consubstantiation. Naniniwala din sila na ito yung sign, tinapay, ito yung pinopoint ng sign, at naniniwala rin sila na nag-unite din sila. Okay? Nag-unite. Pero, ang understanding nila, yung tinapay, hindi nagiging si Kristo. Ang nangyayari, si Kristo ay in, with, or under. Kasama nung tinapay, si Kristo. Ganon ang kanilang understanding ng unity noong bread and wine tsaka ni Kristo. Ano naman po ang idea ng Reformation pagdating sa Lord's Supper? Ang Reformation, ni-revive nila ang teolohiya ng mga early church. Naniniwala po sila na merong unity sa bread and wine tsaka kay Kristo. But not in the same sense na katulad ng Roman Catholic na nagbabago yung tinapay. Not in the same sense na katulad ng mga Lutheran na yung tinapay ay kasama si Kristo. Pero ang paniniwala po ng Reformation is this. Ang union nila ay spiritual. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung tinapay pa rin yan. Pero united yan kay Kristo. Kaya nga po, ang Reformation, they can say, dahil sinabi ni Kristo, this is my body, we can affirm it. This is Christ's body. Because there's a unity, spiritual unity or sacramental union doon sa sign at yung pinopoint ng sign.
Yun po yung real presence na meron sa Lord's Supper. Hindi katulad nung sa Roman Catholic, hindi rin katulad sa Lutherans. Okay? So doon po natin makikita yung union na ito. Kaya nga po pagdating sa Acts chapter 2 verse 38, kapag sinasabi, sabi ni Pedro, ginamit niyang salita na sacrament ay baptism. Pero it's as if the baptism is so united to Christ na sinabi ni Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus for the forgiveness of sins. Alam naman natin na yung act of baptism, hindi naman talaga yun yung nakakapagligtas. Pero ginamit nila yung salitang baptism in a way na sobrang united yung sakramento sa gospel. Hindi lang yun, sinabi rin ni Pedro, 1 Peter chapter 3, sabi niya, baptism which corresponds to this, now saves you. Baptism saves. Pero hindi sa sense na pag nag-baptize tayo, yun yung kaligtasan. Alam naman po natin yun. Pero makikita nyo kung paano ginamit ng apostol yung sakramento ng baptism na sobrang united ito sa gospel na hindi sila nag-shy away to say, baptism now saves you. Clarification lang po ha. Pag binaptize ang isang tao, hindi po yun exactly naliligtas. We are saved by faith through grace. By Christ alone. Okay? Pero makikita po natin sa Reformed view ng union between the sign at yung pinopoint ng sign ay spiritual. Kaya nga po, whenever we partake of the bread, we can definitely say we have partook of Jesus Christ. Whenever we drink from the cup, we can definitely say, sabi ni Kristo, this is my blood. We can definitely say, Amen. We have partaken of Jesus Christ. Yun yung real presence ng Panginoon. Nawa, doon sa 5 binanggit po natin ay magkaroon tayo ng better appreciation sa Lord's Supper. Bigyan ko po kayo ng 2 quick challenges. Una, in times of doubt and anxiety, attend piously to the sacraments. There, God expressed this most sincere and faithful assurance that all His gospel promises are yours. Kapag natikman mo yung tinapay, patotoo yun. Ang pinapromise ng gospel, ng ebanghelyo, ay totoo para sa iyo. Hindi siya katulad ng preaching. Ang preaching, pinipreach sa atin, pero kalat yung mensahe. Nani-receive mo, pero kalat siya. Pero ang tinapay, ito'y sinusubo mismo sa bibig mo. Sa'yo to. And whenever, kung just as yung tinapay na nalasahan natin ay totoong nalasahan mo, dumikit sa iyong dila, nakagat mo, nalulun mo, at ito'y totoo talaga, ganun din katotoo ang kaligtasan mo. Pangalawa, when Satan tempts you to believe you're not God's child, lay hold on God's visible seal, the Lord's Supper, as the means of your assurance that you are truly one with Christ. Tayo po'y magdasal. Panginoong Diyos, aming Ama, maraming pong salamat sa inyong kabutihan na inyong itinalaga para sa amin ang banal na hapunan. Salamat, Panginoon, na ito ay something na makikita namin, na magpapaalala sa amin ng inyong ginawa. And Panginoon, yun po ang sinabi ninyo sa inyong salita na ito'y dapat gawin namin to remember you, to remember Jesus Christ, and to remember what He has done. And Panginoon, ang mga isipan namin ay magulo at kung ano-anong inaalala namin lagi. And so, Panginoon, salamat at binigyan mo kami ng time para talagang mag-focus lamang sa gospel. Na Panginoon, na para hindi mag-wander ang thoughts namin to the point na the sacrament is something na makikita namin para hindi pa kami ma-distract. Oh Lord, na para talagang nakafocus lang kami sa ginawa ni Kristo para sa amin. So salamat, Panginoon. Hindi lang yun, salamat din, Panginoon, na ito ay nagpapaalala ng aming tipan sa iyo. Na Panginoon, na kami ay sa iyo at ikaw ay sa amin. Salamat din, Panginoon, nagpapaalala rin ito ng tipan namin sa isa't isa na kami magkakasama sa bagong tipan. Na nagpapaalala ito ng aming reconciliation, nagpapaalala ito na kami iisang katawan ni Kristo.
Salamat din, Panginoon, na ito ay opportunity for us na magkaroon ng humble gratitude sa iyo dahil ito ay Thanksgiving meal. Panginoon, na salamat at kami inimbitahan mo sa hapunan para, Panginoon, para sa aming kalakasan. Ito ay nananatiling means of grace para sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat din na ito ay nagpapaalala sa amin ng aming pag-asa na si Kristo ay talagang babalik. Nawa, Panginoon, na kapag kami nagpapartake, maalala namin yung nakaraan at yung hinaharap. But most importantly, maalala namin, Panginoon, na si Kristo ay kasama namin. Na siya ay totoo ang kanyang presensya sa Lord's Supper. Na ito ang rason kung bakit kami napapalakas. Dahil tinatanggap namin ang aming Lord and Savior through the Lord's Supper. So salamat po, Panginoon, palakasin niyo po kami, i-sanctify niyo po kami through this means of grace. This is our prayer in His name. Amen.